between His ascension and the time that He comes back, that is the space that we are living now. So yung panahon natin ngayon, ito yung space mula doon sa kanyang ascension, di ba, nag-ascend si Lord, no? Amen. And then sa kanyang pagbabalik, ng second coming, itong span natin ngayon, ito yung panahon kung saan tayo nandirito ngayon. Ito yung panahon na yan. No? Time when that He comes back, that the space that we are living now. Now, from Jesus' ascension till His second coming. Okay? Now, right now, according to this parable, no, ito nga yung sinasabi ko, ito yung management period. Minamanage natin kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. It's a management period. Okay? So, una, ito. While waiting, habang naghihintay, no, naikwento ko na sa inyo ano yung hinihintay natin. Kasi mahalaga sa isang Kristiyano, alam natin yung hinihintay natin. Yes. Meron kasing Christian na hindi niya alam kung anong hinihintay niya. Ang alam lang niya, I am Christian, I love the Lord loves me, I have blessings. Oh, blessings, Lord, thank you. No, tomorrow is a good day, today it's okay. And that's it. No, hindi po ganyan ang buhay ng Kristiyano. Although sabi ng Bible, ang sabi ng kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Oh, masaya naman talaga, no? Yes. Pero it doesn't end there, no? Tayo po bilang Kristiyano, meron tayong hinihintay. Amen. Blessed hope. Amen. Yan ang hinihintay natin, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya kung hindi ka excited sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, no? Ang Kristiyano po dapat excited. Amen. Sino po dito ang takot sa pagbabalik ng Panginoon? Ayan. So tayo po ay inire-ready ng Panginoon dyan. Yes. No? Dapat ang Kristiyano, siya po ay nananabik. Siya po ay excited sa pagbabalik ng Panginoon, no? Ayan. Okay? So now, while waiting, no? Make the most of every spiritual opportunity. Yes. Habang tayo ay naghihintay, yan, we should make the most of every spiritual opportunities. Ang sabi ng verse 14, doon sa habang kwento na yan, hindi ko na binasa kasi haba eh. Binigyan ko lang kayo ng maikling kwento. No? He called his servant and entrusted his property to them. He called his servant and entrusted his property to them. No? Hindi po sa lahat ng panahon ganito po yung estado natin, no? We need to be a good servant. No? Ang title nga nito sa ibang kwento, a good servant no? So be a good servant. Yan. Lagyan natin ng counting financial learnings. Ano? Hindi po habang panahon kumikita tayo ng pera dito. Hindi habang panahon na tayo ay although sa ngayon bigyan tayo ni Lord ng opportunity, no? Yes. May mga bata pa, may mga nasa mid na, may mga nag-iisip ng umuwi. Ganyan. Alam niyo po, I've been here for 17 years. Wow. 17 years na, 2008 ako. Batang-bata pa ko yan. Batang-bata pa. So imagine na, kwentahin nyo na lang kung ilan. No? 2008, I've been here, ang dami ko na pong na-witness ng mga failures. Ang dami ko nang na-witness ng mga mismanagement. Marami na. Marami na. No? You will not believe. I know someone, no? For many years, nakilala ko siya. No? Siya po ay inhinyero. Imagine, no? Noong siya uuwi na at gusto na niyang mag-for good, tinatahi niya yung sapatos niya. Kasi wala siyang naisuot ng sapatos pauwi ng Pinas. Imagine, for many years. Mismanagement. Oo, engineer. Ayan. So, ganyan po, no? It's a life lesson, no? Marami po kaming na-witness na lesson dito. Now, we have lots of opportunities, no? We have to make the most of it. If you're a husband, be a good husband, no? Yes. If you're a wife, be a good wife. If you're a brother, be a good brother. If you're a sister, be a good sister. No. If you're a Christian, be a good Christian. Amen. No? Now, since ikaw ay Kristiyano na, andito ka na eh. Management mode. Okay, switch tayo. Management mode.